Papasukin na nga natin sa kabilang linya po si San Juan Mayor Francis Zamora at siya rin pong tagapamuno po ng MMC po, Metro Manila Council, si Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Banez. Morning po, Mayor. Yes, good morning, Drew and John, at maraming salamat po sa pag-imbita muli sa DWIZ. Long time no here, Mayor. Opo, salamat po. Kamusta po kayo? Very good, sir. Tanong nga lang namin, ano nga ba? 6365? 6'5" po. At kasi konti lang diferensya sa So, atin. hindi pala natin pwedeng tanungin si Mayor pag bumaha? Ay, hindi. Hindi siya pwedeng resource person Hindi kung gaano pwede. katindi ang pagbaha. Oo. Kasi pag samahin mo ng height natin, hindi tayo abot sa kanya. Baka malunod tayo kapag tinanong natin si Mayor. Mayor, pinatatawa lamang namin kayo dahil medyo mabigat itong mga gumagambalang problema sa Metro Manila Mayors po, ha? Una namin, with your indulgence, Kuya, ha? go ahead. Unahin na muna natin itong unified street parking. Oo, no parking Apo, scheme. anong latest po dito, Mayor Francis? yes, opo, no, just to give everyone a perspective. Nung nakarang Biyernes po kami po ay nagkaroon ng isang Metro Manila Council meeting at kasama po natin si LG Secretary John Vicrimulya at nagkabasal nga po itong pagbabawal ng pagparada sa ating mga kalye. At nais kong paalam sa lahat na ang Metro Manila Council po, ang mga Metro Manila Mayors, full support po kay DLG Secretary pagdating po sa pagbabawal ng parking sa ating mga kalye, sapagkat kami po naniniwala hindi talaga dapat paradahan ang ating mga kalye. Ngunit ang isang total ban po sa tingin namin ay magiging mahirap na. Pag sabihin natin total ban, yung talagang lahat ng kalye at lahat ng oras, na mahirap po talaga yon. At ang panukala sana ng ating mga Metro Manila Mayors ay yung mga main roads, of course, understandable, and we agree. Main roads at yung ating mga major thoroughfares, ang ating mga mabuhay lanes, yan, absolutely at all times, dapat po talaga bawal po pumarada dyan. Ngayon naman po, gano'n na talaga dapat ang nangyayari. Ngayon pa lamang, no? Even without any changes in policies, dapat ganun po talaga. Ngunit pagdating po sa ating mga inner roads, yung mga barangay roads na tinatawag, na maaaring hindi naman po talaga dinadaanan ng mga sasakyan, malayo sa main roads, hindi naman po designated as mobile lanes, yun po, ay sana, ay payagan, depende na po yan sa pangangailangan ng ating mga lungsod. No? When I say pangangailangan ng ating mga lungsod, hindi naman po lahat kasi central business district, hindi naman po lahat industrial in nature, hindi naman po lahat heavily residential. No? So iba-iba po kasi ang ating demographics, iba-iba po ang sitwasyon kada lungsod. Kaya humihiling po ang mga mayors na base sa pangangailangan ng mga lungsod ay payagan in certain streets at certain times of the day. So somehow it will be customized regulation depending on the needs of the city. At sabi nga po ni Secretary Remulla, no, in fact, nagpapasalamat po tayo sa kanya sapagkat ng pulong namin ay isa po kaming tanong ni Secretary Remulla base sa needs, na base sa situations namin individually as LGUs. At hinggan po yan. At sabi nga niya, mayor ay magbubuo ng isang technical working group to evaluate po yung magiging suggestions ng ating mga mayors. And this will be composed of the Metro Manila Council, of the MMDA and the DALG. So we are currently coordinating with our individual heads of traffic, pati ating mga barangay officials, no? Para nga makapag-sumite kami ng aming rekomendasyon. At just to share with you, here in San Juan, since 2019 po, no, mula nung ako yung naging mayor ng lungsod ng San Juan, ay tinanggal po natin within just 3 weeks. Nung nagsimula ako bilang mayor, tinanggal natin lahat ng street pay parking, lalong-lalo na sa Green Hills. Kung naranasan niyo pumunta sa Green Hills Shopping Center dati, pagpasok niyo pa lamang ng Club Filipino Drive, Annapolis, Eisenhower, Missouri, Connecticut dati, talagang pinapayagan po ng previous administration ang street pay parking. But since I became mayor, tinanggal ko po yan. Dahil mabuhay lanes po yan. So dapat walang maparada. Mayor, pasensya na, with your indulgence, baka lang po makalimutan ko. Unang-una, hindi pa po final yung pagtutol nyo sa total street parking. Pangalawa, hindi po ba parang kinukonsinte o binibaby nyo yung ilang mga may-ari ng sasakyan
kung hindi po natin ipapatupad yung mahigpit na pagbabawal sa mga illegal na pagpapark sa mga lugar na pwedeng makasagabal sila or obstruction Sa po. bangketa, Oo, ganun. sa bangketa. Sa mga lugar na sinasabi nyo hindi naman po major thoroughfares. Mayor. Okay, sige po. Ito po yung sagot sa inyong katanungan. Hindi po natin sila kinukonsinte sapagkat yung designated areas, no, yung makikita nating pwedeng pagparadahan, ito naman po ay in-evaluate at aaralin, no, na hindi talaga po magiging sagabal sa parking. If we totally ban all streets from being parked on, saan po natin dadalhin ang ating mga sasakyan? So iba po yung perfect world. Iba yung realities. Real No? talk. Opo, kumaga, ang sarap pakinggan, sige, pagbawal natin sa lahat ng kalye, sa lahat ng oras. Pero ang tanong, given the current situation and the realities na nandito na ho ang mga sasakyan yan, saan po natin yan ipaparada? Sa kasalukuyan, wala naman tayong sapat na mga parking facilities. Sa kasalukuyan, hindi naman po talaga tayo makakapagparada sa lahat ng pwedeng paradahan sa ngayon na pinapayagan. So, we really have to analyze alin sa mga kalye natin ang hindi naman po talaga masyadong dinadaanan at maaari po ito maging alternative parking facilities. Also, we're encouraging owners of vacant lots, yung mga idle land na tinatawag na hindi naman po ginagamit ngayon. We're encouraging them to convert these into parking facilities. Pwede naman pong Pay parking. pagkakitaan yan. Pwede naman po yung Actually, pagkakitaan ng mga may-ari. malaking kita They can convert that into pay parking facilities. In fact, lalo na yung mga mas may kaya, no, ng mga lot owners, they can even install yung multi-level modular steel parking kung gusto mo nila. No? Pwede natin bigyan ng incentives yan. Pwedeng hindi sila i-charge ang idle land tax. Pwede silang bigyan ng mas mababang business tax para dyan, basically to encourage them to convert this into parking facilities. So, it's a very complex problem. Again, no, ang sarap sabihin, sige, pagbawal natin lahat. But let's assume, starting today, bawal na sa lahat ng kalye pumarada. Saan natin po dadalhin ang ating mga sasakyan? Pag kayo pupunta sa opisina at hindi yung building kung saan kayo nag-opisina, hindi naman sapat ang parking slots versus the number of units. Saan nyo po ipaparada ang inyong sasakyan? Opo. So, Opo. meron pong mga reality sa kalaharapin. Mayor, kung magkagayon man hindi ho ba natin malalabag ang ilan pong mga batas gaya po ng RA 4136 o yung Land Transportation and Traffic Code? Meron ho ba tayong lalabagin kung atin pong kumbaga papayagan pa rin yung mga yung pagpapark po ng ganyan? Mayor, ano hong reaksyon nyo po rito? Kailangan ba ay sa tingin nyo, remedyohan natin ito, amyendahan natin ito, lalo na nagbabago ang panahon ngayon, Mayor? Araw-araw may bagong sasakyan. Yes, opo. Opo, sa ngayon po kasi, meron tayong mga local ordinances which cover Alright. yung ating street pay parking. Yung ating street parking, no? Not the streetway parking, sorry. Which cover yung pagparada sa ating mga kalye. I will use as an example, dito po sa ating mga inner roads na halimbawa pinapayagan yung one-side parking or yung parking sa gabi namang. Yan, meron pong meron pong ordinansa yan. So pinapayagan po yan. At tuwing merong nag-violate, nag-clamp po kami, nagtutuo po kami, naninikit po kami. At yung existing laws na binabanggit po ninyo, if we feel that hindi na nga siya workable at this point in time, kung meron mga bagay na kailangang amyendahan, ay yun naman po ay pwedeng pag-usapan din po sa ating susunod na pagpupulong because we really have to find a solution. Long-term solution. Yes. Again, hindi naman po at all times of the day matraffic. Di ba? Hindi naman po at all times of the day. Yes. Ngayon, pati nga po Sabado at Linggo, traffic eh. No. But it doesn't mean, when I say all times of the day, iba naman po sabihin yung 12. Compare Yung rush hours. Opo. Yes, Okay. opo. Please, malinaw. Salamat po. Yes, Alright. diba, hindi naman po at all times of the day matraffic. Opo. For instance, 5 p.m. versus 12 midnight. Tama diba? naman po. So kung nandun na tayo sa panahon na less na yung mga dumadaan, example,
10 p.m. to 5 a.m. for instance. No? So kung ito'y madedesignate oras para sa isang inner road na maparadahan, I don't think it will be much of a bother, lalo na kung yung kalyeng ito ay malayo naman po dun sa main thoroughfares talaga. So yun po yung binabanggit natin dito. So ang mga mayors po magde-determine ng mga kalyeng ganito, isa-submit po yan sa technical working group, i-evaluate po yan ng MMDA, ng DLG, and tingnan po natin alin po ang maaprubahan. Ang pinapagawa po sa amin ay mag-submit ng isang city map kung saan nakaplot po ang mga kalye na sa tingin ng mayors na pwedeng paradahan at certain times of the day, at kahit paradahan po, no, makakadaan pa rin ng fire truck, makakadaan ng ambulance, at makakadaan po ang mga sasakyan. ASAP po yan, Mayor, ano? ASAP? Yes, actually, we are supposed to finalize by September. So yun po ang billing sa amin ni Secretary Remulla. So I'm sure we will meet again very soon. September, first week? Or... Well, ayoko hong magbigay po ng petsa. Masyado kayo ma-pressure. Oo nga eh. Pero meron ho kaming meeting again this Friday, so I'm sure it will be brought up again. Alright, sa segue lamang po ako sa ibang issue. Of course, yung baha, at alam naman natin, marami pong lugar, lalo ho dito sa Metro Manila, ang nalubog po sa baha. Meron pong ipinapanukalang, isa po rin ninyong kasamahan po sa MMC, isa po rin ninyong kapwa-alkalde, si Manila Mayor Isko Moreno, na ilipat sa pangangasiwa po ng LGU yung mga flood control projects, let's say, yung mga pumping stations from DPWH or MMDA. Anong take nyo ho rito, Mayor? Do you agree or disagree? Well, for me po, aralin natin mabuti ang panukalang ito. Right now po kasi, alam natin that ang pondo po dito ay national government. No? Hindi naman po yun download sa amin. So, let us study it kung magiging mas feasible ba kung ang local na po ang gagawa nito. Pero kung sakali kasi local ang gagawa nito, kailangan i-download sa aming lokal na pamahala ng pondo. So again, it's not something we can comment on right away. No? Kailangan natin pag-aralan ano yung mga components ng ganitong klaseng proposal. That's siguro it will need further study lang po na. Mayor, pasensya na, balik ko lang kasi naalala ko lang na may nakuha akong reaction dito sa isang malaking grupo ng transportasyon. Balik tayo sa traffic sa parking. Sabi nila, hindi sila pabor na ipagbawal ang pagparada sa mga lansangan sa Metro Manila dahil ang sinisisi naman po nila yung number coding. Dahil nahumaling yung ba daw po ang ilang mga mamamayan na bumili ng karagdagang sasakyan para makaiwas sa number coding scheme. Can you comment on this, Mayor? Kamodi ba yan? Piston. Yes, actually, Piston. Yes, John and Drew, no, yun nga, ito yung binanggit ko kanina. Merong mangyayari na kailangan natin harapin. What are these? No? Na tayo po, pare-parehas tayong lahat. Meron tayong mga existing mga sasakyan natin ngayon. No? Kung absolutely tatanggalin natin yung pagparada sa mga kalye, saan natin ito ipaparada? So, we cannot just come up with a sweeping policy na across all cities pare-parehas, di ba? So, kailangan natin talaga consider lahat. No? Ngayon, yung coding naman po, that is meant really to reduce volume of vehicles. No? Dahil sa dami-dami ng mga sasakyan na dumadaan araw-araw, ang ipagbawal mo yung 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, that means 20% of the vehicles ay bawal dumaan per day, di ba? During the entire week. So yun naman po ang intention po nun to reduce the Right. Mayor, last na lang po sa akin, personal with your indulgence. Meron pa bang bakanting lote sa San Juan na pwede mong ipahiram sa amin para gawin naming pay parking ni Drew? Para meron naman kaming pagkakitaan. So po, sa lahat ng nanonood at nakikinig po ngayon, kung kayo po ay may-ari ng isang bakanting lote, please consider na gamitin ito bilang isang parking facility, lalong-lalo na sa mga mas enterprising. Isipin nyo,
kung meron kayong isang 1,000 square meter property, halimbawa yun, no? na meron kayong ganong kalaki. No? In fact, marami pang ganon ngayon. Ha? Hindi nyo lang napapansin. No? Marami pa rin ganon ngayon. Low maintenance Hindi nyo lang... no. If you have that kind of property at hindi nyo naman po gagamitin in the next 3 years, 5 years, why not convert it into a parking facility? Di ba? Ngayon, pinag-usapan po namin itong mga mayors ng sa araw during that Metro Manila Council meeting para magpasapot tayo ng mga ordinansa kung saan nagbibigay nga ng incentives kung sakaling merong convert na yung vacant property into a parking facility. No? And rather than nakatiwangwang lang yan, kita pa yung may-ari. Makakatulong pa sa komunidad. Alright. So ako, the best thing is to make an inventory of all existing vacant properties at kausapin ng mga may-ari nito, gumawa ng programa upang magkaroon sila ng incentives at yan, tulong po yan sa ating problema. Right. Opo, baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan, Mayor, sa mga kababayan po natin, mga kababayan po ninyo, lalo po dun sa mga binaha, Mayor. Hindi pa ho tapos ang tag-ulan, may mga inaasahan pa po tayong papasok ho ng mga bagyo, Mayor. Yes, una sa lahat, pagdating po dito sa usapin sa parking, alam ko po, in the last few days talagang pinag-usapan po. Siguro naka-50 interview na po ako sa totoo lang pagdating po dito. So, asahan po ninyo na ang inyong Manila Council, din po ang DLG at ang MMDA talagang gagawa ng hakbang upang makatulong para maibsan po ang problema ito. Ngunit ang mga hakbang na ito ay kinakailangan pag-aralan po ng mabuti. No? Mahirap po kasing mag-desisyon ng bigla-biglaan na lamang. No? We have to consider many factors. But at the end of the day, of course, yung general welfare po ng ating mga mamamayan ang isipin natin. Pagdating naman po sa pagbabaha, ay kausap ko na po si Chairman Don Ortez at kasalukuyan pong tinatapos ng MMDA at ng DPWH ang Metro Manila Drainage Master Plan upang maaral natin, no, kasi itong ating mga kasalukuyang drainage systems, luma na po ito. No? Ito yung mga dekadang edad na ng mga drainage natin na maaring hindi na po kinakaya yung population ng Metro Manila, yung volume ng tubig na mabagsak tuwing umuulan. So kinakailangan ayusin, siguraduhin adjusted, adaptable na sa situation natin ngayon. Alright, Mayor, asahan niyo po na daragdagan pa namin yung mga interview mo sa mga susunod na pagkakataon. Yes. Dahil kukuha kami ng update sa mga bagay na inaasikaso niyo po ngayon. Thank you so much, sir. Salamat Good po, luck. Mayor. Good morning. Apo, maraming salamat din po. Tawag lang po may katanungan. Ingat po kayo, Mayor. Salamat Good po. luck. Good luck. Si San Juan City Mayor Francis Zamora at ang Pangulo rin po ng MMC o Metro Manila Council ang inyo pong napakinggan.